Hinalay, pinatay at inilibing sa bakanteng lote ang 17 taong gulang na dalagita dyan po yan sa Bustos sa Bulacan. Walang saplot ang biktima, may sakal sa leeg, may sugat sa ulo at may mga saksak sa katawan ang matagpuan nito. Sa tulong po ng isang testigo, natukoy at inaresto ang isa sa mga suspect. Itinuro naman ng nasabing suspect ang 3 pang kasabwat, kabilang na po ang sariling ama ng biktima. Ayon sa mga pulis, lulong sa iligal na droga ang mga suspect ng gawin ng krimen. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga suspect na ngayon po'y nakakulong sa Bustos Municipal Jail at nahaharap sa kasong rape with homicide. Arestado po naman ang isang Amerikano sa panggagahasa ng isang dalagita sa Biliran. Sa investigasyon, niyaya ng 55 anyos na suspect ang 3 menor de edad na namamasyal lamang o mamasyal sa Higatangan Island. Hindi niya raw po ito ipinaalam sa mga kaanak ng mga biktima. Nahuli po naman ng mga pulis ang suspect sa isla. Sa medical examination, nagpositibo po sa sexual activity ang isa sa mga dalagita. Napag-alamang kapitbahay ng mga biktima ang retiradong US Navy na suspect na meron pong asawang Pilipino. Naharap siya sa mga kaukulang kaso. Nasa pangangalaga ngayon ng mga social worker ang 3 menor de edad. 7 kadete naman ang kinasuhan at pinatalsik kaugnay po sa hazing sa higit 20 underclassmen noong April 3. Damay din po ang mga supervisor na pulis na bigo daw magampanan ang kanilang tungkulin. Nitong April 19, panibagong insidente ang nadiskubre sa loob po ng akademya. Nakitaan ng mga maliliit na pasasatalampakan ng 2 freshmen nang magsagawa po ng daily barracks at body inspection sa PNPA. Arestado na ang 2 second-year cadets na sangkot sa panibagong insidente. Dahil sa magkasunod na insidente, magpapatupad na po ng ilang pagbabago sa loob ng PNPA upang tuluyan ng matuldukan ng kultura ng hazing. Maglalagay na ng CCTV cameras sa loob at labas ng barracks, sa mga classroom at sa lahat ng mga pinagdadausan ng iba't ibang mga aktibidad na nasa 60 ektaryang kampo. Pagsusuotin na rin ang body camera sa mga tactical officers at supervisors na siyang nangangasiwa sa akademya. Ipagbabawal na rin ang muriatic acid at iba pang mga katulad na kemikal. Kaya ang resulta rin yan doon sa mga kadete kapag nakapagtapos, alam nyo na, yung psych nito doon sa kaisipan ng mga dumaan sa physical torture. Patay po naman ang isang lalaki matapos pong saksakin ng kanyang bila sa Cagayan de Oro City. At ayon sa investigasyon, dati ho nang may alitan ng 2 pero nagkayayaan daw na mag-inuman para magkaayos. Pero muli silang nagtalo sa gitna po ng inuman hanggang sa humantong sa pananaksaka. Nag-ugat umano ang alitan ng 2 sa pambubuli sa suspect sa biktima. Nasa pangangalaga ngayon ng mga pulis ang suspect at nasampahan na ng kasong homicide. Nasunog naman po ang bahagi ng Sierra Madre sa Kalayaan sa Laguna. Sa drone video, makikita ang lawak ng apoy. Agad naman pong rumesponde ang mga bumbero. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil matarik ang mga daanan pa Sierra Madre. Inabot ng nasa 12 oras bago naapula ang apoy. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Samantala po, may report tayong tinanggap na doon po sa Camarines Norte mayroon pong tambakan ng basura na nasusunog kaya po ang hangin doon ay apektado na. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.